That was No, 1989. 1979, 1980. 1978 ang laban election. Oh, yan. Although at that time, yung nag-noise barrage, ang kumakalat na balita. All over yan. Oo, all over. Talagang maganda. Pero kumalat ang balita na si Marcos at si Melda lumipad na, umalis na ng bansa, pero hindi pala. Hindi pala. Ano? At humaba pa rin. Yung, Ano? ang pinapakita ko po, yung kalendaryo ni Melda. Kasi sa ating kultura, ang gentlemanly for a lalaki kalabanin ang babae at atakihin ang babae. So sa akin napunta yung role na yon. Okay. Kaya ngayon, pinakikita ko yung kalendaryo ni Imelda, yung hikaw niya, yung mga brilyante niya, yung singsing niya. Naku, sabi ko, isa lang singsing yan, bahay na sa walang matiran. Isa lang suit niyan, sa pagkain sa nagugutom. Nire-reduce ko na. Tsaka yung mga crony, tsaka yung nuclear plant. Bataan Nuclear Power Plant, BNPP. Yan ang mga malalaki. Well, okay. Now, we're almost near our halftime break. And siguro second part, we will ask Linggoy more questions. But we have to, in the last 3 minutes of our first half, I have to ask, but people say during Marcos's time, at least the economic development program, nagkaroon ng rice sufficiency, for example, at least for a while, if not throughout, and then yung electricity, water, and so on, he was developing them. Siguro ang sinasabi ni Marcos noon was he needed to impose discipline, and which was praised by many people at the start of martial law. Hindi, kasi bago nag-martial law, katakot-takot na yung strike. Widespread strike. Kaya nung nag-declare siya martial law, natuwa ang mga negosyante kasi nawala ang strike. Pinagbawal lang ang strike. At ang una niyang ginawa, pinapatay niya yung sa drugs. Si Lim Seng. Maganda nun eh. Maganda nun na yung una eh. Tapos, isang sentence lang yun sa eleksyon, no? Sabi ni Marcos, pinayagan ko na kayong bumoto. Gusto pa nyo, pabilang pa. Talaga? Sinabi ba niya yun? Talaga? Pabilang okay. pa. So, in short, my question is, after seeing everything, what is your judgment on Marcos? Was he that bad? Was he really evil? Ang masasabi ko ganito, sino mang nakaupo, merong accomplishment. Pero, makano yung accomplishment? Anong nawala kapalit, yung demokrasya natin, hindi kayo pwedeng mag-strike, hindi kayo pwedeng mag-meeting, at saka kahit anong, walang mga order or arrest, pwede kang ikulong, pwede kang ikulong ng matagal, hindi yung yun po ang ibig sabihin ng martial law. At walang accounting. Kaya po yung binabayaran nating utang, yung inutang ni Marcos ng nuclear plant, yung pong mga inutang niya, yung mga malalaking gastos, yan pong ating pinagbabayaran. Ngayon, at natapos lang lately. Okay. Well, I want to go to Linggoy Alcuaz, but since our first half is almost over, sisimulan na lang natin yung kwento naman ni Linggoy doon sa simula ng second half. So we'll take our break now. Okay, si Linggoy. Tingnan nyo itong sticker ni Linggoy Alcuaz. May luha pa, may lumuluha dito sa kanan. No? And so, Linggoy Alcuaz used to be Cory Yellow. Ang tanong ngayon, bakit naglalabas siya ng Sorry Yellow sticker? So, Linggoy Alcuaz, tell us your story. Magandang gabi po, Kamentong at Attorney Planas. Ako po ay kaibigan ni Ninoy, na nakilala ko po siya nung 1 o 2 buwan bago mag-martial law nung 1972, at nung panahon na siya po ay nakakulong, kami po ay sympathizer niya nung siya po ay pumunta na sa Estados Unidos, at bago pa ron, nung siya po ay tumakbo sa slate ng laban nung April 8, 1978, kami po ay supporter niya, no? At nung siya po ay abroad ay kami po ay sumusuporta rin para maging credible si dating senador na Benigno Aquino. At ako po ay nagkaroon ng ilang pagkakataon na bumisita sa kanya sa Boston. Natulog po ako dun sa bahay nila.
Ako po ay nakapag-ikot-ikot sa Estados Unidos at nakasama ko rin si Ninoy sa halimbawa sa bahay ng kanyang kapatid ni Lupita Kashiwahara. At pagkatapos po siyang nung pauwi po siya, originally ang petsa ng kanyang pag-uwi ay August 7. Ngunit humiling po si dating Pangulong Marcos through Secretary of Defense Enrile na ipostpone ng isang buwan ang kanyang pag-uwi. Ngunit he met it halfway. Siya po ay umuwi 2 weeks after August 7 or August 21 na ay isang malas na araw para sa mga Aquino Cuangco. Ang August 21? Bakit malas pa sa kasi yung tatay ni Cory namatay on August 21. Okay. Yung brother-in-law ni Cory namatay rin on August 21. Nung ako po ay minsan nasa Estados Unidos, meron pong vendo machine doon ng parang astrology. Okay. So, sinubukan ko yung birthday ni Ninoy, November 27, no? At sinubukan ko yung August 7, August 21, at yung 1 month after. No? Sabihin natin, September 6. Yung pong, yung pong August 7, napakaganda. Parang kung umuwi siya ng August 7, hindi siya papatayin. Yung pong 1 month after, medyo maganda, parang hindi siya papatayin. Pero yung August 21 ay napaka-malas na. Do you remember the words of the fortune cookie or whatever it was? Ano yata mayroong mga several factors. Basta ang naalala ko yung up or down. So on August 21, down lahat ng factors. Okay. Anyway, nung umuwi siya, kagaya nung nabanggit kanina, nagkaroon ng theme ng yellow ribbon, no? At ako po isa sa mga sumalubong kay Ninoy sa airport. Ako po ay nandun nung palapit pa lang ako doon sa flyover nung medyo nagkaroon na kami ng feedback flyover papuntang airport? Saan yung flyover na yun? From di ba merong wala pang flyover sa Taft sa EDSA noon, di ba? Doon na sa airport. Yung flyover papunta sa na talaga airport. At ako po ay bumaba sa arrival area. Nakita ko po si resigned Assemblyman Doy Laurel at yung kapatid ni Ninoy, si Boots Aquino. Sumampa po sila sa isang pickup, no? Para ma-address yung crowd at pinaliwanag nila na may nangyari kay Ninoy, no? Ako naman, at that moment, I was driving on Rojas Boulevard at naano ko sa radyo at nagsisigaw ako, pinatay nila. Anyway, sige, tuloy mo. So, from nung August 21, the following day, nung gabi po, dinala po sa Times Street yung bangkay ni Ninoy at either on the 21st, 22nd, nagkaroon ng malawakang blackout. Naalala ko birthday nung misis ko, si Baby, on August 22. And unti-unti humaba yung pila. Nakapulupot doon sa Times Street. We have to move forward kasi mahabang kwento yan from the funeral to the collapse of Marcos and so on, no? Okay. Were you ever really Cory Yellow or you were just talagang Ninoy supporter? Hindi, ganito po. Even before Ninoy, came home, tayo po ay kasama sa pagbubuo ng PDP Laban. Tayo po ay mga tinatawag na charter member na ginawa po yung initial Congress February 4, 1982 sa Cebu. So, yung PDP Laban ay merger nung Laban at nung PDP. At from 83 up to 1986, no? Yung patuloy yung PDP Laban together with other political parties, movements, etc. Na lumalaban kontra kay Marcos for the restoration of democracy, no? At ang nangyari po diyan nung nagkaroon ng ng snap election, no? Parang nasubo si Marcos ng tanong ng isang American correspondent at siya po ay nagsabi na magkakaroon ng snap election for roughly 2 weeks before February 22, no? Or siguro February 7, a Friday, no? At pagkatapos po nung snap election, alam natin yung nangyari po doon, no? Si Cory po ay nagdeklara ng revolutionary government after EDSA.
At ako po ay na-appoint na acting assistant director ng Butel. Tapos Bureau deputy, you have to explain. Anong Butel? Wala nang Butel. Bureau of Telecommunications. Ang pangalan ngayon ay Telecommunication Office. Under DOTC. Tapos, lumipat ako sa NTC, National Telecom, as Deputy Commissioner. And 1 year later, ako po ay naging Commissioner. No? Ngayon, ang sabihin natin na sharp o nakikita ng madla na role ko as NTC Commissioner, kapag mayroong mga coup attempt against Cory, ako po yung nagsasara ng radyo. Stasyon ng radyo. Na maaring ginagamit na propaganda para sa mga rebelde or whatever. No? So, nung panahon ni Ninoy, nung panahon ni Ninoy, ibig sabihin, before he died, no? From the time, especially after 1978, at nung pumunta sa States, kami po ay handang mamatay, makulong para kay Ninoy. Nung panahon naman na nasa poder na si Cory, ay napakarami pa ang danger, mga 7 to 9 coup attempts, at ako naman every time... Ang huli was 1989. That was the last serious attempt. Pero by that time, Pinakamarami. sinibak na po ako ni Cory. Okay? Bakit ako sinibak ni Cory? Kasi sinabi ko publicly na magkakaroon ng coup attempt. Unless mag-reform si Cory. Unless mag-reform si Cory. No? Kasi nararamdaman ko, in my duties as NTC Commissioner, pag ikot ko, nararamdaman ko, especially yung militar at police, no? Na bumababa ang credibility ni Cory. Anong reform sana ang nasa isip mo na kailangan niya gawin nun? Well, ganito yon, no? Early on, ang reklamo ng mga militar at police ay yung pagpardon, pag-release sa mga kaliwa. Jose Merasison. Hindi lang kaliwa, pati yung mga Muslim rebels. At saka pangalawa, yung pinayagan si Miswari na makauwi and to regain his strength when he was already in exile, saka mahina na. So, in the beginning, but yun ang issue kay Cory nung simula, kasi kumbaga nung simula, wala pang pagkakamali si Cory. Okay? But later on, marami na mga pagkakamali, meron ng kamag-anak incorporated, etc. So, hindi lang yung issue.